Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni GMA News. Pahayag ito ni Congresswoman Leila de Lima tungkol sa pag-announce formal declaration ni VP Sara na tatakbong Pangulo sa 2028. So ito sabi niya, hindi na daw siya nagulat. Kailang ipagpatuloy pa rin daw nilang panagutin si VP Sara. Oh, sige, panagutin ninyo. Pagdedeklara ni VP Sara ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Karapatan naman niyang magdeklara kahit napakaaga. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas na panawagan na po natin noong 2024 pa. Mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Hindi na tayo nagulat sa pagdedeklara ni VP Sara ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Karapatan naman niyang magdeklara kahit napakaaga. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas na panawagan na po natin noong 2024 pa. Mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Harapin daw muna, sagutin daw muna ni VP Sara ang mga aligasyon ng sangkatawang Pilipino. Huwag niyong gamitin ng sangkatawang Pilipino. Baka kakaunti lang kayo yung sinasabi niyong Pilipino. O, tingnan natin ha. Yung mga nag-react. Paano ito? Dali. Oh. Ana Carmela Oreste, Paghilom Lola. By the way, 45,000 ang nag-react. 40,000 ang tumatawa sa kanya. 5,000 lang ang naniniwala. So anong percentage nun? Kakaunti. Madam Congresswoman, around 80% ang hindi naniniwala sa inyo. So yun, 20% lang kayo. Yan, yung taong bayan ninyo na sinasabing panagutin, sagutin. Yes! Sagutin niya yan. Di ba, sinampahan nyo na ng impeachment complaint. O di, sasagutin niya. Grabe. Nataranta talaga sila ng gusto. Declaration pa lang yan, ha? How much more kung nanalo? After na nag-declare si VP Sara, ngayong araw din, mayroon na namang pang-apat na impeachment complaint na isinampa ni kaya laban kay VP Sara, inendorso ni Congressman Abante at Congressman Ortega ng La Union. Anong akala ninyo? Padamihan ng impeachment complaint? Sige, magsampa pa kayo. Sana nga, dadami pa, 10. Okay lang. Baka mamaya, ma-technical na naman kayo. Kagaya nangyari last year. No problem po, Congresswoman de Lima. Sasagutin ni VP Sara yan. Ano yung bago siya tumakbo? Bakit niyo diktahan? Tawagan niyo siya sa Committee on Justice. At dyan niya sasagutin. So, anong problema yung pag-announce niya? Ang aminin ninyo, nataranta na kayo. Kasi isang kongresista, believe ako dito, si Congressman Tinio ng ACT Party List, sa kanyang pahayag, pamumulitika yan. Sabi niya, pag-announce, ang aga-aga, gusto lang niyang sindakin o takutin ang mga kongresista na magtatalakay na sa kanyang impeachment cases. Correct.
Wais ang aming VP Sara. Pwede mo naman siyang maglaylo muna. Then later on na lang niya i-announce. Total siya naman ang front runner. Ganyan daw ang normal sa isang front runner. Siya ang pinaka-last na mag-announce yung pagtakbo. Kailang iba ang aming VP Sara. Wais. Dahil this week or next week ba, tatalakayin na, ayaw nga pala no, Merkulis naman. Bakit hindi pa nila tinatalakay? Ito pala, may hinihintay pa na mga impeachment. Kaya ito, today, may pang-apat na impeachment complaint. Baka susunod, may pang-5, pang-6. And then, mamaya, kasi ang plano nila, parang patatagalin nila ang diskusyon sa Committee on Justice para lalong masira si VP Sara. Kaya napakaganda itong response ni VP Sara. Tatakbo ako. Ako si Sara Duterte, tatakbong Pangulo sa 2028. Period. Anong mensahe nun? Sa mga kongresista, very clear yung message. Gusto mo akong labanan? Sige, labanan mo ako. Magkita tayo sa 2028. Ganon. So, heads on talaga. Bawat kongresista ngayon, mag-isip kayo. Yung pinakamalakas na kandidato sa presidente, lalabanan mo? Sinong malakas na kandidato ngayon na pwedeng tatalo sa kanya? As of now, wala pa. Dahil ang Marcos administration, John Vic Remulla pa lang ang nagsasabi ang kanyang rating 0.7%. Paano mananalo yan? Sa kakamping naman, si Risa Hontiveros, 2.7% ang kanyang rating. Paano mananalo yan? Sige nga. Kaya, ang ganda na talaga strategy ni VP Sara. It's a direct confrontation sa mga kongresista na nagplaplano na boboto mag-endorse sa kanya impeachment. Kaya ngayong yung plenary, I doubt kung mayroong 1/3 na kongresista na pipirma sa impeachment ni VP Sara. Good luck po, Congresswoman De Lima. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mao ni si kuya nga mag-atop sa iyang balay mataga og yero. Abot na gyud si kuya sa iyang balay. So mo ni ang balay ni kuya nga iyang lisdan og yero. Mo ni ang nadaot na nga mga yero ni kuya. So ilisana na gyud. So guba na gid ang balay ni kuya og gini nga daan na kay yero. So loy gid kay ang kahimta ni kuya kay kung ulan dili na gid siya maka sa iyang abuan kay tuwa na kaayo sa iyang balay. Pila na ni katuig kuya ang imong balay nga nainani na nga nanay mga buslot og tulo na kayo kung uulan. Unom na ni katuig pero daan niya sin ba? Mga daan na. So unom na katuig. So na kay anak kuya? Wala pa. Wala pa kay anak. So si kuya walay anak. So unom na katuig ang iyang balay. So inani na busa pulihan na og yero. So natagaan man kag yero kuya, makatop na ka karon. Makatop na kay. Salamat sa Ginoo. Salamat sa pagtabang.